Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Maria at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumanggo si Ivory at ngumiti, ngunit nang gusto na lang niyang lumabas, diretso siyang niyakap ni Hansani. Sa akin, ano pang tubig ang kailangan mo? Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw niya ang kanyang kamay, at ang 5 elementong bato ng Diyos ay direktang lumipad sa balde ng paliguan sa likod ng screen. Nang dumating ang kapangyarihan ng tubig, ang balde ay napuno ng tubig. Hinawakan ni Aaron si Ivory at direktang lumipad papunta sa bath bucket. Nang hahawakan na sana niya ito, itinuro ni Ivory ang noo ni Aaron. Ano sa palagay mo? Di ba sabay tayong naligo? Aaron na kalsada. Ngumiti si Ivory. Well, ako muna ang maghuhugas para sa iyo. Ayaw ni Aaron, ngunit itinulak siya ni Ivory sa bath bucket. Walang paraan. Nakatingin lang si Aaron kay Ivory at sinabi ni Waku Baba, ako na ang maghuhugas para sa iyo mamaya. Walang magawang ngumiti si Ivory, kinalas ang kanyang damit para kay Kai at pinindot ang bath bucket. Umupo ka. Sa sandaling matanggal ang mga damit, medyo mapait ang ngiti ni Ivory. Sa kabila ng paulit-ulit na madugong labanan, bumalik ang Aaron tulad ng dati at pinatay ang lahat ng direksyon sa pamamagitan ng pag-asa sa mga kasanayan ni Taisho, ngunit mayroon lamang isang katawan, na nag-iwan na ng hindi mabilang na tuyo ngunit nakakagulat na mga peklat sa digmaan. Sa isang salita, halos hindi mo makita ang isang piraso ng magandang balat. Anong problema? Nang maramdamang hindi gumagalaw si Ivory sa likuran niya, may kahinahinalang tanong ni Aaron. Dahan-daang tumulo ang mga luha ni Ivory mula sa kanyang mga mata. Nang marinig niya ang mga salita ni Aaron, umiling siya, sumalok ng tubig sa kanyang kamay at marahang itinaboy ito sa likod ni Aaron, pinawi ang nakapirming ngiti at malumanay na sinabing, masakit ba? Umiling si Aaron, natakot ka. Hindi masakit, basta nasa tabi kita, huwag mong banggitin itong maliit na sugat sa iyong katawan. Kahit mawala ang iyong ulo, hindi masakit. Ito ang katotohanan ng Aaron, nang walang anumang panlilinlang. Tanga, mainit ang puso ni Ivory. Sumalok siya ng bahagya ng tubig at marahang pinunasan ito para sa Aaron, huwag kang maging walang ingat sa hinaharap. Kung gusto mo akong iligtas, kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Alam kong darating ka para iligtas kami, at hihintayin ka namin, kaya. Anyway, 3,000, mahirap para sa iyo. Wala lang talaga. On the contrary, kung hindi ako nagmamadaling magligtas ng mga tao, mas malala pa sila. Pero, as soon as you mention this, I remember. What happened when they said you are very good, sa pagkakataong ito? Tanong ni Aaron. Si Ivory ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, at pagkatapos ay sinabi kay Aaron kung ano ang eksaktong nangyari pagkaalis ng Aaron. Matapos marinig ito, lumingon si Aaron at humiga sa gilid ng balde, nakasimangot at sinabing, PNG Purchi, napakagaling ng batang ito. Kasabay nito, dinala niya kayo ni Zeking sa hanay ng mga eksperto. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala, pero ilang araw akong nag-practice ayon sa pamamaraan nito. Iyon ang totoo. Daan ng Ivory. Sumimangot si Aaron, yung matandang bata. Hindi ko talaga nakikita na may ganong kakayahan siya. Nga pala, nasaan ang bata? Natatakot si Mingyu na baka makatakas tayo sa kulungan at sadyang pinigilan ang tunay na enerhiya sa ating katawan gamit ang lason, ngunit nasa panganib ang Magic North Sky. Halos hindi ko ito mapanatili sa pamamagitan lamang ng espesyal na banal na katawan ni Zeking at ng ating magkasanib na pagsisikap. Hindi masyadong maganda ang sitwasyon ko ngayon. Daan ng Ivory. No wonder hindi umimik ang lalaking ito. Tumanggaw si Aaron, ngunit gayunpaman,
lubos pa rin akong nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa iyo at kay Zeking na mapabuti ang kanilang kultivasyon. Kung hindi, marami tayong matatalo mula sa sneak attack sa pagkakataong ito. By the way, okay lang ba si Nianer, daan ng Ivory? She's fine, si Ningyu ang nag-aalaga sa kanya, sabi ni Aaron at tumingin kay Ivory, pero may gagawin ka. Ako, sa sumunod na segundo, diretsyong tumayo si Aaron mula sa bath bucket at ngumiti. Syempre, nalalason ka, I'd detoxify kita. Pagkatapos, sa sorpresa ni Ivory, direktang hinawakan ni Aaron si Ivory at direktang lumipad sa kama. Storytelling channel sa YouTube. Nako, Aaron, hindi pa ako naliligo. Sa mga pagsabog ng, pagpapatugtog ng musika, at, pag-awit, sa bahay, ang papalubog na araw sa labas ng bahay ay tila hindi maganda, at ang mga bulaklak sa labas ng bahay ay hindi na maliwanag. Hanggang sa matapos ang takip silim, hanggang sa tahimik na ang batis sa hardin, at tuluyang tumigil ang saya sa bahay. Tahimik na nakahawak kay Ivory sa kanyang mga bisig na parang pugita, si Aaron ay pinagpapawisan na, ngunit halatang hindi siya makakaramdam ng anumang pagod sa oras na ito. Nagtetake advantage ka, hindi detoxification. Inilagay ni Ivory ang kanyang mukha sa dibdib ni Aaron at nakangiting sinabi. Sino nagsabi? Ito ang pinakamahusay na paraan ng detoxification, okay. Niyakap ni Aaron si Ivory at lubos na ipinagmamalaki, huwag maging mura at magbenta ng maayos. Masisiguro kung ito lang ang therapy na mayroon kang eksklusibong Ivory at ang pinakamahusay na epekto. Ako ba? Inilibot ni Ivory ang kanyang mga mata. Kung hindi ka naniniwala, subukan ang swerte upang makakuha ng enerhiya. Ngumiti si Aaron. Ang espiritu ng multo ni Ivory ay bahagyang sumubok, at biglang nagbago ang kanyang pagmamahal. Bagamat akala lang niya ay nagsisinungaling si Aaron, bigla niyang nalaman pagkatapos niyang subukan. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay hindi lamang nagkaroon ng anumang nakakalason na pag-atake sa panahon ng transportasyon, ngunit nagpakita din ng isang pangkalahatang pag-akyat sa totoong enerhiya sa kanyang katawan. 3,000, ito, tinitigan ni Ivory si Aaron, at nagulat sandali. Nung nandoon tayo, marami akong enerhiyang ipinasa sa iyo mula sa katawan ko. At the same time, tinulungan din kitang i-dredge ang mga meridian mo at inilipat lahat ng lason mula sa katawan mo papunta sa katawan ko. Ngumiti si Aaron. Sa madaling salita, nasa akin ang lahat ng masasamang bagay sa katawan mo, at lahat ng magagandang bagay ay ibinigay ko sa iyo. Ngayon iniisip mo ang sinabi mo, hindi ka ba nahihiya? Halatang sinamantala mo ang ako. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, hindi nagawang pabulaanan ni Ivory at nagpigil ng mahabang panahon, mabaho walang hiya, ngunit ang aking lason ay pumasok sa iyong katawan, pagkatapos ay ikaw. Nakalimutan mo na ba kung gaano karaming lason ang mayroon ako sa aking katawan? Ang mga mumunting utot na ito ay wala. Walang pakialam na ngumiti si Aaron. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ibinaba ni Ivory ang kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay ang hari ng lason, na totoo rin. Bumantong hininga siya, hindi nakakagulat na lahat ay gustong makahanap ng Daoist na kasama, kaya ngumiti si Aaron, kahit anong gawin ng iba, may mga handa dito. Tingnan mo ang iyong umaasam na mga mata, maawin kitang sasalubungin. Natigilan si Ivory. Anong maliit na hitsura na puno ng pag-asa. Ngunit nang bigla niyang naintindihan, gumawa na ng hakbang si Aaron para patayin sa gutom ang tigre. Kung hindi lang madilim at paputok na ang Adam's apple na inubo ni Moyang na anak ng isang aso sa labas, natatakot ako na ang labanan ay hanggang hapon. Nang magkasunod na lumabas ng bahay ang mag-asawa, agad na inalok ni Moyang ang ngiti ng matandang betang, Hoy, pasensya na, nakakabahala talaga kayong dalawa. Namula ang mukha ni Ivory, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya ito nakita sa gabi. Sinulyapan siya ni Han Sanbay, pwede bang tumigil ka na sa pagiging eunuch? Hindi mo ba alam na napakamura mo? Tama si Mr. Aaron. Ako ang matandang eunuch. Hey, ang paggambala sa mga pangarap ng mga tao ay isang malaking krimen. Hindi ba mas malaking krimen ang mangistorbo sa mga tao? Gayunpaman, alam ni Moyang ang dahilan kung bakit hindi niya tinatamaan ang nakangiting mukha. Natural, kailangan niyang gamitin ng husto ang lahat. Sa oras na ito, 3,000.
Hinayla ni Ivory ang damit ni Aaron at bamulong ng paalala. Natural at matino si Moyang. Hindi na siya aabala pa sa oras na ito maliban kung kailangan niya. Ibinuka ni Moyang ang kanyang bibig at sinabing, maghapong nakaluhod ang mga iyon sa labas. I think it's almost time. Iikot ang tinatawag na extreme. Kung ito ay magpapatuloy, mababawasan ng husto ang epekto. Tumanggo si Aaron at sinabing, ang paraan ng pangingisda ay ang paghugot ng kawit kapag ang pain ay kailangang pumasok sa bibig ng isda. Kung ang kawit ay hindi pumasok sa bibig kanina, ito ay walang laman. Siyempre, sa isang orasan sa gabi, ang pain ay kakainin, at ang isda ay magsisimulang dumura ang kawit, na wala ring laman. Pagkatapos mangisda buong hapon, oras na talaga para hilahin ang kawit. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Aaron ang kamay ni Ivory at nakangiting sinabi, mangisda tayo ng malalaking isda. Pagkatapos, isang grupo ng 3 ang mabagal na naglakad patungo sa bulwagan. Sa labas ng bulwagan, isang grupo ng mga sundalo ang nakaluhod na manhid sa kanilang mga tuhod, at marami pa nga ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin, ngunit gayunpaman, lahat sila ay pinanatili pa rin ang kanilang orihinal na tindig at nakaluhod doon na hindi gumagalaw. Alam nilang lahat ang ibig sabihin ng sumuko. Nangangahulugan ito ng kamatayan. Siyempre, ang pagpupursage ay hindi nangangahulugan ng tagumpay, ngunit hindi bababa sa ito ay hindi lamang maaaring hayaan silang makita ang pag-asa ng buhay, ngunit maging ang inggit ng kanilang mga mata tulad ng mga mahiwagang tao na mga alagad ng alyansa na nakipaglaban sa kanila noon. Ang individual na kalidad ay napakataas, ang kagamitan ay lubhang sophisticado, at ang personal na kakayahan ay partikular na namumukod-tangi. Sa katunayan, ang mga tao, kung sila ay sumali sa hukbo o sumali sa alinmanggang, na gustong mabuhay at magkaroon ng pagkakataon. Malinaw, ang pagkakataon ng Aaron ay labis na sabik para sa sinuman. Ang isang panig ay impyerno, ang kabilang panig ay ang langit. Ang tanga ay kayang gumawa ng maramihang pagpipiliang tanong. Ngunit mula sa pag-uusap ni Aaron at ng iba pa sa hapon, ang tunay na dahilan kung bakit ayaw silang tanggapin ng Aaron ay, sa huling pagsusuri, katapatan. Mga talunang general sila. Natural, ang aspetong ito ay tatanungin, at ito rin ang pinakamalaking balakid sa kanilang harapan. Ang ginagawa nila ngayon ay upang ipakita ang kanilang determinasyon na sundin ang Aaron sa ganitong paraan. Kaya kahit lumuhad hanggang ngayon, pakiramdam ko ay hindi sa akin ang mga tuhod ko, at walang handang sumuko sa ganitong paraan. Sa wakas, dahan-daang lumitaw ang figure ni Aaron. Nang lumitaw ang Aaron, ang buong mga sundalo na nakaluhod sa lupa ay nabago ang kanilang pagtitiwala at pinalakas ang kanilang kalooban. Siyempre, ang lahat ng iba pang mga tao ay lumitaw din sa oras, at ang babaeng pinuno na nakaputi, kasama ang kanyang mga tagapaglingkod at isang grupo ng mga lalaki, ay tahimik na nakatayo sa gilid, naghihintay sa pagsisimula ng malaking dula. Ngumiti ang katulong sa tabi niya. Gaya ng sinabi mo, talagang umawit ang dula hanggang gabi. Hindi na nagulat ang babaeng pinuno, dahil halatang iyon ang pinakamagandang oras. Ubo, si Child Ruyo ay nagmamadali ring lumabas ng bulwagan, at pagkatapos ay dumating sa Aaron ng walang tigil. Ngumiti siya at sinabing, Anak Han, simula nang umalis ka, ang mga sundalong ito ay nakaluhod dito nang hindi kumikibo. Oo. Alam ko rin na ang pagluhod ng pinuno ng distrito ay walang ibig sabihin, ngunit hindi bababa sa maaari din itong magpakita ng pananampalataya at determinasyon ng lahat na sumali, ikaw at dumaan sa buhay at kamatayan kasama mo. Tumanggo si Han Royang at sinabi kay Moyang, walang paraan para makipag-usap. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tumingin si Child Yu sa nakaluhod na mga sundalo at huminto sandali, at ang boses sa ibaba ay dapat ding tumunog. Taos puso naming nais na sumali sa utos ni Master Han at mangako ng katapatan hanggang kamatayan. Taos puso naming nais na sumali sa utos ni Master Aaron at mangako ng katapatan hanggang kamatayan. Matigas ang boses at malakas din ang boses. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga taong gumagawa ng mga tinig na ito ay determinado at malinaw sa oras na ito. Kaya naman, natural na malawak at nakakabingi ang boses nila. Mukhang very successful pa rin itong dog training. Tumawa ang katulong. Ngumiti ang babaeng nakaputi, ang pinagkaiba ng mga general at general ay kaya nilang pangunahan ang tropa sa pag-atake at pagbagsak sa labanan. Hindi lang sila gwapo, ngunit higit sa lahat,
Naiintindihan nila ang puso ng mga tao at naiintindihan ang sitwasyon. Tumanggo ang alipin, ang pamamaraang ito ay talagang pinakamabuting gawain. Paano magiging masama ang taong nakikita ko? Nagugutom ka ba? Ngumiti ang babaeng nakaputi. Mapait na ngumiti ang alipin. To tell you the truth, matagal na akong nagugutom, pero gusto ng utusan na mangolekta ng pagkain para sa iyo, ngunit hindi mo pinayagan. Marahan na ngumiti ang babaeng nakaputi, may naghanda na ng pagkain. Hindi naman sa hindi kita pinayagan, pero kung kakainin muna natin, ano ba dapat ang handaan? Ibig mong sabihin Aaron's banquet. Sabi ng katulong. Tumanggo ang babaeng nakaputi, tulungan natin siya. Paanong hindi siya magkakaroon ng piging ng pasasalamat? Ngunit paanong ang isang matalinong tao tulad ni Aaron ay makakagawa ng isang piging ng pasasalamat ng mag-isa? Gaano kakomplikado iyon? Sabi ng katulong. Gluttonous feast, or, ang babaeng nakaputi ay misteryosong ngumiti, people's feast. Ang kapistahan ng mga puso. Natigilan ang katulong at hindi naintindihan. Huwag kang mag-alala, sabi ko, nagsisimula pa lang ang dula. Nakangiting sabi ng babaeng naka-white at dahan-daang tumingin kay Aaron sa harap ng hall. Sa oras na ito, tumingin si Aaron sa mga sundalo, biglang ngumiti at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, dahil sinabi mo iyon, sumasang-ayon akong sumali ka. Gayunpaman, upang ipakita ang katapatan at mga panuntunan ng Jangho, mag-iwan ng isang braso para sa isang tao, at papayag ako. Kapag ang mga salita ay nahulog, Aaron tumingin sa mga tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!